Tayang Kristiyano, alam nyo bakit? Kasi may mga Kristiyanong hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya minsan tinutukso tayo eh. Kaya minsan pinupulaan tayo eh. Binabato tayo ng hindi magagandang salita. Bakit paso? Hindi nakikita sa buhay mong kabanalan eh. O ganyan ba ang Kristiyano? Ba't wala pa rin pagbabago sa buhay mo? Sino nakakahiya? Unang, pangalan ng Panginoon. Amen? Pangalawa, ikaw. Pangatlo, tayo. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya mga kapatid, ayusin po natin ang ating mga buhay. Sabi diyan, ang bunga ng katuwiran o kabanalan ay puno ng buhay. So dapat makita sa atin yung bang buhay, puno ng buhay. Pag nagsalita ka, may sense, hindi yung wala lang. Yung bang pag nagsalita ka sa harapan ng mga kaibigan mo, ibang dating nito. Kaysa sa ginagawa nila, sa salita, lingwahe nila. Iba ang lingwahe ng Kristiyano at lingwahe ng mga hindi Kristiyano. Nawa, sa harapan ng ating mga kaibigan, huwag nawa sana silang makarinig sa atin ng mga bad words. Diba? Lalo pa sa harapan ng mga hindi Kristiyano. Nakakahiya yun, Kristiyano ka, tapos magbi-message ka o kaya magsasalita ka ng mga salitang hindi salita ng Kristiyano. E-A-N-G-A sa harapan nila, G-A-G-O, G-A-G-A, E-A-I-N-G-A, magsasalita ka sa mga kaibigan mo, mag-message ka, hindi maganda. Napakasagwa. Tapos malalaman pang baptist ka at born again ka, nakakahiya yun mga kapatid. Nakakahiya. Kaya iwasan po natin yun. Yung pamumuhay natin, salita, isip, ano pa, salita, gawa, kahit pagka-type dyan sa social media, abay, maging maingat po tayo. Kasi ang tao nakatingin sa atin yung mga yan. Si Satanas, masilipang ka ng malit, tinawag si Satanas na accuser of the believer eh. Taga-akusa siya. Naalala niyo si Job? Nung nagpaalam si Satanas kay Job, sa Panginoon, si Job, matapat lang sa yan kasi mayaman siya, pinayaman mo siya eh. Subukan, bigyan mo ko ng kapangyarihan, tanggalin ko yung kayamanan niya, nagpaalam pa sa Diyos ha. O sige, sabi nung Panginoon, pero huwag mo lang siyang papatayin. Mga kapatid, ang tao ganun eh. Lalo pat hindi mga Kristiyano, pag may nakita sa ating maliit, ganyan ba ang Kristiyano? Kaya mga kapatid, ikaw na matuwid, ikaw na binalot ang kabanalan ni Kristo, maging maingat po tayo sa ating buhay. Nakuha po, huwag nawa tayong makitaan ng pula. Hindi ganun kadali, pero mga kapatid, mamuhay tayo sa kabanalan at katwiran. Sabi niyan, ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay, at siyang mga nag-aakay ng humihikayat ng mga kaluluwa. Ang kaluluwa ano to? Mga tao ito. Sa Panginoon itinatawag ng mga pantas. Kaya pag tayo po nagbahagi po ng salita ng Diyos sa mga tao, mga kapatid, ang tawag sa atin ng Panginoon ay matalino, pantas. Okay, isa pang talata. Ano yung error of this way? Wait lang po error. Anong sabi ng Biblia? Ayan ang ganda nitong talatang to, James 5:20. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Sige, pwede bang yung dating mukha natin na hindi nakasama pa? Yung dito lang, TV tsaka yung pula. Ilapit-lapit. Ang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay maliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Alam mo yung taong makasalanan, na madala mo kay Kristo, mabago ang kanyang buhay, mga kapatid. Yun yung soul winning eh. Imbis na papunta sa impyerno, nadala mo kay Kristo, yun po yung mga kapatid. Yung tao mabagong buhay, mailiis natin sa kapahamakan. Nakuha niyo po mga kapatid. Yun ang gawain ng soul winner. Na ang taong dating walang si Mary Magdalene na patapon ng buhay, si Saulo na patapon ng buhay, nakakilala kay Kristo na bago ang buhay, yun ang soul winner. Yung bang tao, imbis na papunta sa kamatayan, kalugmukan ng buhay, kasira ng buhay, pagwasak ng kanyang buhay dahil malayo siya sa Panginoon,
Aba, yung madala natin siya kay Kristo, mabago ang kanyang buhay. Abay mga kapatid, sabi diyan, na ililigtas natin sa ganung paraan, naiiwas natin ang tao sa tiyak na kapahamakan ng kanyang patutunguhan. Kaya sabi ng Bible mga kapatid, yung ginamit ka ng Diyos para mabago ang buhay ng tao, matalino ka. Hindi natin kaya yun. Amen? Ang magbago ng buhay, hindi natin kaya. Ang sa atin lang, ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong wala pang pagkakilalang totoo kay Kristo. Yun yung mga kapatid, pantas yun. Isipin mo, dati kayo magkakasama sa kalukuhan. Naalala ko nun, magkakabarkada sila sa Pasay. Ngayon mga pastor na sila. Isipin mo, 5 pastor. Sama-sama sa kaadikan, kainuman, kasugalan, rambol. Magkakasama sila. Abay, inisa-isa silang tinatagpo ng Panginoon. Yung isa, si Pastor Arellano, dyan sa Cavite City, driver yun. Alam mo naman mga driver, di ba? Sweet lover. Tama ba yun siya? Basta driver daw, sweet lover. Maraming kalokohan. Alam mo na yan, pagka tumigil sa pagmamani, inuman yan, di ba? Kung hindi, pustahan, sugalan, at iba pa. Abay mga kapatid, isipin mo, 5 silang magkakabarkada. Yung isa, nagulat. Oh, saan ka pupunta? Kasi dati naglo-long sleeve kasi para hindi makita yung turok dito. Totoo yun. Totoo to, mga kapatid. Alam niyo yung tinuturok dating droga? Hello? May ganun dating droga. Hindi ko naman naranasan yun. Pero ganun. Abay, isang beses, driver yung isa abay, nakapuno ng maayos. Akala nila may tinatagong bakat ng karayom. Pero ang kakaiba, may ipit-ipit ng Biblia sa kilikili. Paano saan ka pupunta? Siguro, may tinatago ka. Hindi. Pupunta akong simbahan, sama kayo. Alam niyo mga kapatid, nag-umpisa rin sa isang kaibigan, nadala yung mga kaibigan, ngayon mga pastor na sila. At ang lalaki pa ng simbahan na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Isipin mo mga dating walang direksyon ng buhay, patapon ng buhay, pero nakakilala kay Kristo, na bago ang kanilang mga buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, let him know, dapat mong malaman, siya na nag-iiwas sa taong makasalanan mula sa kamalian ng daan, maliligtas ang kaluluwa sa kamatayan at maitatago ang karamihan ng kanyang kasalanan. Isipin mo yun, mga kapatid. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng... ang hirap magbago, mga kapatid. Wala tayong kakayanan. Yung isang ninang sa kasal ngayon po'y patay na, si Ninang Marlene Dolores. Kwento niya yung isang anak niya, nag-aadik-adik na. Yung kabataan na, huwag kayong sasali sa mga frat-frat, pakiusap. Huwag kayong sasali sa grupo-grupo sa school. Makinig mga kapatid, maganda ng malaya tayo kay Kristo. Amen? Sipin mo yung anak niya, lahat ng mga kapatid, lahat ng hambalos, ginawa niya na. Hindi niya mabago Ito pa nga niya, yung mga galon na may laman, malaking tao yung anak niya. Yung may mga galon na laman, pinagpapalo niya sa ulo ng anak niya para lang mabago, hindi pa rin niya mabago Pero mga kapatid, nung nakakilala sa Panginoon, hindi na siya nahihirapan. Nakuha nyo? Nung ang anak niya nakakilala na kay Kristo, hindi na siya nahihirapan na mabago ang buhay nito. Mga kapatid, sino ang gagamitin ng Panginoon para itong mga taong tumabago ang kanilang buhay? Nakikinig po ba kayo? Walang iba kundi ikaw at ako. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, dapat mong malaman, mapalad ka na nagpapagamit ka ng buhay sa ikababago ng iba, mga kapatid, napakapalad mo. Okay, balikan natin yung talata. Kaya sabi nito mga kapatid, yung mga soul winner ang tawag dyan, sila ay mga matatalinong tao, mga pantas. Okay? Nagbubunga sila ng puno ng buhay. Okay, sumunod. Okay. Anong tawag sa soul winner? Wise, matalino. Alam niyo ba ang wise? Kumbaga sa mundo, pagtatawanan ka, pero sa Panginoon, may kapalit yan. Ano sabi ng Biblia? May gantimpala. Yung madala mo, mga kaluluwa, mabago makilala kay Kristo,
Anong sabi ng Biblia sa Daniel chapter 12 verse 3? Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Tagalog. At silang mga pantas, sino yon? Mga soul winner. Ay sisilang na parang ningning sa langit, mga bituin sa kalangitan. At silang mga nagbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Alam mo, pag soul winner ka, diba, ang sarap tingnan ng mga bituin sa gabi, diba, liwanag. Pag bagyong, pangit ng langit, madilim, napakakapal ng ulap, madilim, wala kang makitang mga liwanag. Pero kapag ang gabi malinis ang langit, walang ulap, kita mo yung mga liwanag, ang ganda tingnan, diba, nakakaakit eh. Sabi ng Biblia, silang mga pantas, silang mga soul winner, sila na mga nakapag-akay ng kaluluwa kay Kristo, silang mga Kristiyano na nagdala ng kanilang mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, na dati sanang pariwara ang buhay, nakakilala kay Kristo na bago ang buhay. Mga kapatid, sabi diyan, silang mga soul winner ay tinawag na mga pantas at sila'y magniningning sa kalangitan gaya ng mga bituin. Wow! Pag namatay kang mayaman ka, yung yaman mo dito lang yan, tama? Yung mga artista, kasikatan nila, dito lang yan. Pero sikat kaya sila sa langit? Hindi. Kung hindi nila kilala si Kristo. At kung hindi sila mga soul winner. Pero pasalamat, may ilang artista na mga Kristiyano na rin at mga soul winner din. Abay, salamat. Nabago ang kanilang mga buhay. Marami tayong mga kilalang artista na dati kung sino-sino partner, di ba? Mga artista yan eh. Ganun sila eh. Nakakilala kay Kristo. Nabago buhay. Mag-mention ako ng ilan. O di ba na ngayon ay napabuti ang buhay nakakilala kay Kristo. O tulad nino. Kung pag-aralan nyo si Miriam Kiambao ba yun? Miss Universe, di ba? Artista na ngayon. Dati niyang buhay, walang direksyon. Mga kapatid, walang direksyon ang buhay niya dati. Mahilig siya sa fame, mahilig siya sa pera. O ngayon, nakakilala sa Panginoon. Hindi na ayos ang pamilya, na ayos ang buhay. Si Rica Pelareo ba yun? O. Mga kapatid, artista pere. O, si Jobert. Si Berwin. Diba si Berwin, ano yun eh, Yahoo? Yung ba yung nag-Yahoo dati? Totoo yung mga mahilig siya sa magic eh. Ngayon, tingnan mo, pag nag-share siya ng gospel, umiiyak pa siya eh. Mga kapatid, dati mukha silang pera eh. Mukha silang kayamanan eh. Napagtanto nila ang kayamanan, pansamantala lang. Pero ang pinakamasaya talaga, ang magbibigay ng kapayapaan kasi ang tunay sa tao, walang iba kundi yung magkaroon ka ng malalim na relasyon kay Kristo. Hindi po yung kayang bayaran ng pera. Mga kapatid, sa totoo lang, kahit ako, alam ko yun sa aking salitramdam ko yan. Hindi man ako naging seaman. Bagaman mga kaklase ko, mga ano na ngayon, chief engineer na ng barko. Mga ilang kaklase ko. Pero sabi ko, anong halaga nun? Kasi yung bagong buhay ko at makakilala ko si Kristo. Makilala ko si Kristo, mga kapatid. Hindi kaya ipagpalit, mga kapatid. Ang kasiyahan, kapayapaan, mga kapatid, na tanging si Kristo lang ang magbibigay. Mayaman ka, sandali lang yan. Nakuha niyo mga kapatid, mas masarap pagkakilala mo si Kristo. So ang kagandahan sa ating mga soul winner, abay, gusto mong magdingning? Walang katapusan yun, liwanag na yun mga kapatid, pag nandun ka na sa langit, ay maging soul winner na ako, amen? Maging soul winner na tayo mga kapatid sa harapan ng Panginoon. Okay, ano pa sabi sa Psalms 126 verse 5 and 6? Verse 5, sabi diyan, they that sow in tears shall reap in joy. Sa Tagalog sila na nagsisipag-asik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Hindi ba si Kristo umiyak din siya para sa kanyang mga disipulo? Hindi ba si Kristo umiyak din siya para sa mga tao? Isipin mo, pinadala ka na ng iyong Ama sa langit. Tapos yung mga tao, titigas ng ulo. Di ba?
Namatay ka na para sa mga tao, pero yung tao parang wala lang yung ginawa mo. Maraming ganun, isa panahon natin ngayon. Parang baliwala na sa kanila ang pagdating dito ni Kristo sa atin. Magpapasko na naman, tama? December. Kilala si Santa Claus. Pero wala namang Santa Claus sa Bible eh. Buti pa si Santa Claus, kilala. Yung mga regalo, kilala. Pero yung tunay na regalo, hindi kilala ng maraming tao. Sino yung pastor? Walang iba kundi si Kristo. Alam niyo bang si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko? Alala ko na ako'y bata, grade 1, hindi ko makakalimutan yung tulang yun. Ewan kung naabutan yun. Pasko, Pasko. Ano yun? Pasko, Pasko. Magandang gamiting araw ng Pasko, parang ganun. Higit sa lahat, sabi rin, no, ang puso ng tao. Napakahalaga mga kapatid, na ang bawat tao ay makakilala kay Kristo. Kasi mga kapatid, kapag ang tao ay hindi makakilala kay Kristo, hindi yan makakawala sa luma niyang buhay. Hindi yan makakawala mga kapatid sa sala, sa putikan ng kasalanan. Ang hirap umahon. At wala tayong kakayanang baguhin sila. Kung hindi, ipakilala lang natin si Kristo sa kanila. Sabi yan, they that sow in tears shall reap in joy. Silang na nagsisipagasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Verse 6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again, with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ikaw, kailan mo iniikan yung mga kamahal mo sa buhay? Para lang sila'y makakilala sa Panginoon. O mga young people, kailan ko umiyak para sa mga kaklase mo? Na sila rin ay makakilala sa Panginoon, mga kabataan. Abay, ilang taon na kayo sa school? Ilang kaluluwa na ang nasiran mo sa Panginoon? Ito, anong buwan na tayo ngayon? October na. Mula, kailan ba nagsimula ang klase? July, August? July. O July, yung iba, may pumasok na ng July. Yung iba, August, September. 4 months ago, mga kapatid, ilang kaklase mo na ang nabigyan mo ng tracts? Ilang kaklase mo na ang nabahaginan mo ng salita ng Diyos? O kayo po sa mga trabaho, tayo mga adult, ilang kasama mo na sa trabaho ang nabahaginan mo na nakwentuhan mo patungkol sa kabutihan ng Diyos? Mga kapatid, sabi ito, silang umiiyak. Mga mga magsasaka, nagtatanim may kasamang luha. Abay, pag sinama mo ng luha, ibig sabihin, matindi to, no? Matindi yun, may luha eh. Matindi yung pag-ibig mo sa mga tao. Mga kapatid, sabi ng pangako ng pansila na humahayo na may kasamang pag-iyak, dala-dala ang mamahaling mga buto. Ano ba yung mamahaling mga buto? Ang salita ng Diyos. Amen? Walang duda, babalik sila ng may kagalakan, dala-dala nila ang kanilang mga ani o mga tangkas. Ako sa totoo lang niya, aking mga kapatid, 1999 nakakilala ako sa Panginoon. Simula nun, ang dalangin ko, Lord, lahat ng kapatid ko makakilala sa until now. Kasi dumadami, nanganganak eh. Tama yung pamangkin mo, nanganganak, nagkakaroon pa ng apo eh. Yan ang panalangin ko, Lord. Wala tayong ibigay sa kanilang mahalagang bagay, pero pinakamahalaga, na higit pa sa pera at kayamanan ng regalo, walang iba kundi ang bawat isa makapakinig ng salita ng Diyos at lahat ay makakilala kay Kristo. Ayaw mo nun sa langit, sama-sama tayo. Pag namatay kayo, magiging tayong parang mga anghel sa langit. Samantalang yung mga kapatid natin, mahal sa buhay na hindi mo nabahaginan ang salita ng Diyos, pinagkait mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nakakaano yun? Pero yung kapatid ko, asa kasama ng Panginoon, samantalang nandun kami sa lupa, kaklase ko, hindi mo lang ako nabahaginan ng salita ng Diyos, Kristyano ka pala. Mga kapatid kasi, pag tayo, lahat ng alaala, luha, hinanakit, at iba pa, pagdating sa langit, buburahin ng Panginoon. Magiging tayong kagaya ng mga anghel na.
Pero yung mga taong nasa impyerno, lahat ng alaala ibabalik sa kanila. Lahat ng pagtanggi nila sa pakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng pagtatawa nila sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, basta lahat ng ginawa nila mga kapatid, hindi yun mabubura sa kanilang isipan na araw at gabi. Habang nandun sila sa mga putik na nagbabagat, umaapoy ng mga bakal, mga kapatid sa impyerno. Tormented na sila mga kapatid, tinutusta na sila, yung alaala pa nila, tinutusta pa sila mga kapatid. Kinukonsensya sila ng gusto. Kaya tormented sila ron. Pag sinabi mong tormented, matindi yun. Hindi lang yung physical, pinapahirapan, pati yung damdamin, iisipan nila, hindi yun mawawala. Kaya anong sigaw ng mayamang tao kay Abraham? Mga Abraham, baka pwedeng pabalikin mo si Lazarus. Meron pa akong apat kasi parang 5 silang kapatid. Meron pa akong mga kapatid na may mga lalaki sa amin. Gusto ko rin silang hindi mapahamak dito. Isubo mo si Lazarus. Ano sabi ni Abraham? Hindi na pwedeng bumalik ang namatay. Nandun yung mga propeta, mga ngaral. Bahala sila kung makikinig sila sa kanya o sa kanilang nangangaral. Mga kapatid, kailan yung huling araw na pinalangin mo yung mga mahal mo sa buhay? Kailan yung huling araw na pinanalangin yung mga young people, mga estudyante, makinig, mga kaklase nyo sa Panginoon? Wala ba tayong awa, habag sa kanila? Mamaya na yan, yung ginagawa nyo ngayon. Makinig, mas mahalaga to. Kasi kukunin niya sa tanas yung attention mo, hindi ka makakapakinig eh. Sabi ng Panginoon, sila may mga tenga, makinig kung anong sinasabi ng mga ngaral. Kaya mga kapatid, napakahalagang pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Siyang lumalabas at umiiyak, humahayo, lumalabas, no? Na nagdadala, may daladalang binhi ng itatanim yung salita ng Diyos. Siya di sa salang babalik, may kagalakan, daladala ang kanyang mga tangkas. Alam nyo, ito'y personal. Meron akong nakatok na lalaki isang beses. May kaya sila. Mayaman. Natutuwa ako, naging bahagi ko ng buhay niya. Itong lalaking ito, nung nakausap ko, training namin sa soul winning. Kita ko sa kanya, alam mo yung amoy chiko, kasi dati naman akong laklakero din eh. Alam mo yung amoy alak, di ba? Nakausap ko siya, na-witnessan ko siya. Oo, hindi ganun kadali ang magbago ang tao. Hindi ganun kadali, mga kapatid. Nasyaran ko siya, minsan nababalikan ko siya, napapasyaran ko. Hanggang nakapakinig yung kanyang mga mahal sa buhay. Nakapakinig sila. Nagkaroon nga kami ng small group dun sa kanila, Bible studies. Hindi ganun kadali kasi galing siya sa ganung buhay eh. May mga pagkakataon mga kapatid, sa follow-up ko sa kanya, sabi ko, yari na. Lord, ito ba'y totoong tumanggap sa Panginoon sa'yo? Kasi nadatnang kumisan, siya eh, lango eh. Pero siyempre, ang pagbabago naman, hindi ito agad-agad. Amen? Unti-unti ito. Proseso ito. Pagka kilala mo sa Panginoon, okay, save ka na. Pero yung buhay mo, pagbabago, proseso yun, unti-unti. Kasi nandiyan ang banal na spirito, kukonsensya na yun. Mga kapatid, alam nyo, ngayon, natutuwa ako eh. Abay, tumitindig na rin sa pulpito, nangangaral natin. Mga kapatid, ang sarap magkaroon ng bunga sa Panginoon na dating para bang walang kwenta, problema sa pamilya, tapos nadala mo sa Panginoon taong to, nakita ng mamahal sa buhay. Kaya pag nakikita ko yung mahal niya sa buhay, Pastor, salamat. Lord, salamat. Kasi nadala mo sa Panginoon yung anak namin, mahal namin sa buhay. Kung hindi siguro, walang direksyon ng buhay, mga kapatid. Mga kapatid, huwag tayong tumigil na umiyak para sa mga kaluluwa. Huwag tayong tumigil na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga taong wala pa kahit isa. Pastor, ilang taon ko nang pinagpipray yung aking mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, Pastor, hindi pa rin sila nakakilala sa Panginoon. Hanggat buhay tayo, panalangin natin sila. Unti-unti.
kikilos ang Panginoon sa kanila. Pastor, paano yung malalayo? Panalangin mo sila, may gagamitin ng Panginoon doon. Amen? Kung may pagkakataon na yung malalayo makausap mo, praise God. Pero huwag tayong tumigil ipanalangin ang ating mamahal sa buhay, kaibigan, kaklase, o sino mang taong kakilala mo, mga kapatid, kahit hindi mo kakilala, kahit kaaway, umaaway sa iyo, panalangin natin na makakilala kay Kristo. Gamitin ka man o ibang tao ang gamitin, patuloy tayong manalangin para sa kanila. Yun ang trabaho natin eh. Ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga taong wala pa sa Kanya. So mga kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Kaya, isipin mo, daluyan ka ng pagpapala. Yung kwento ko sa inyo, tuwang-tuwa ko nun eh. Nandun kami sa conference. Natutuwa ako kasi experience ko yun eh. Hindi naman dahil sa akin, hindi dahil sa Panginoon. Kaharap ko mga pastor. Hindi ko alam, yung asawa niyang pastor nandun din. Katabi ko pa. Kain kami. Ito nung kumalabit sa akin. Babaeng maganda. Tinanong ko lang siyang ganyan. Kain. Kinabit niya uli ako. Nakangiti sa akin. Sa isip-isip ko, sino tong babaeng ito? Hindi ko ito kilala. Nagsalita siya. Sabi niya, Brad, hindi mo ko naalala? Ako si ganito. Ikaw yung pumunta sa bahay, nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Iniisip ko pa rin kung sino. Nung pinanggit niya, yung kapatid ko, teacher, sa ganitong school, yung mga estudyante niya, kasama niya nung sa simbahan, ikaw yung nag-share sa akin ng gospel. Alam niya. Sabi ko, ma'am, sino po kayo? Ako si ganito. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, salamat ha. Ang asawa ko po ngayon, pastor na rin. Alam mo mga kapatid, tuwan-tuwa ako. Alam mo, kulang na lang, ihagis ko yung plato ko sa tuwa habang nakain eh. Alam mo yung hindi mo nakilalang tao, minsan pala nakausap mo, tapos nasira mo ng gospel, hindi nila nakalimutan. Tapos ngayon, mga kapatid, mga manggagawa na rin ng Panginoon, ang asawa yung missionary, pastor pa sa ibang lugar, sa ibang bansa. Tapos ginamit ka ng Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ko na sila maalala. Pero praise your name, amen? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil na ibahagi ang salita ng Diyos sa maraming mga tao. Nakawa po, mahalaga tayo kasi sabi ng Bible, tayo'y asin na nagbibigay lasa sa sanlibutan. Pangalawa, tayo'y tinawag na mga liwanag ng sanlibutan. Ang sanlibutan nabubuhay sa kasalanan, di ba, sa kasamaan. Pero sino bang liwanag na nilagay sa atin? Sa ating mga puso. Walang iba kundi si Kristo. Ngayon, yung liwanag na kay Kristo, tinanggap mo, liwanag ka na rin. Di ba sabi ng Bible? Lights of the world na rin tayo ngayon, dapat makita sa liwanag. Itago. Abay, ilabas mo yung liwanag na yun, makita sa ating mga buhay. Amen? Makita sa atin, ikaw nga ay tagasunod ni Kristo. Huwag tayong tumigil. Habang may opportunity, mga kapatid, habang si Kristo hindi pa, pabalik na siya. Habang hindi pa siya nabalik, mga kapatid, marami pa tayong pagkakataon na habang may lakas ka pa at kaya mo pang magsalita, kaya mo pang humakbang, kaya mo pang mag-type sa cellphone, bahagi natin ang salita ng Diyos sa maraming mga tao. Amen? Abay, gusto mo magdingding sa kalangitan someday? Magi tayo mga soul winner. Amen? Okay? So, tapusin ko na to. Pagpalain ng Panginoon kanyang mga salita. Ngayon, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan last Sunday ng hapon. Paano tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Dala niyo pa ba to? Dala niyo pa? Sino yung wala? Taas ang kamay. Okay, bigyan sila yung mga wala. Wala nito. Para makasunod sila. Ayan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman. Okay? So, para makasunod po kayo,
Brother Elmer, pabigyan si Brother, Christian dyan kasi Aldin sa likod niya. Tag-isa sila. Huwag niyo pong iwawala yan, mga kapatid. Kasi wala na tayong ganitong tracks. Ilang piraso lang po ito. Ayan ha. O, yung mukha ni Pastor Ruben. Kasing gwapo niya. Kasing gwapo niyo. Doon tayo sa baba. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman. 4 lang po yan. Una, ano yung number 1? Ang lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga kapatid, lahat ay nagkasala. Yun yung una nating ibabahagi sa tao. Ikaw ay makasalanan. Okay? Tingnan natin dito sa ating video. SW. LIBCTM. Saan ko hanapin to? Dito rin? LIBCTM SW1. Okay. Baka Lighthouse IBCD. Lighthouse IBCTM SW. Ayun, number 5. Inong. Number 1. Sige, pag ganun. Number 2, number 5, number 4, number 6, number 3. Sige, number 1. Lagyan mo ba? Sa taas ulit. Hala. Asterisk. Saan yung asterisk dito? Paano ako babalik? Tapos, you enter. Hey. Lighthouse IBCTM SW1. I don't understand. Lighthouse IBCTM SW1. Ay, sayang. Lighthouse IBCTM. Lighthouse IBCTM SW1. Kanina lumabas na no? Ano ba to? Tagal. Okay. Sige. Pwede nating i-live to. Pakita lang namin sa'yo. CJ, kuha ka ng 3 bangko. Lahat naka-side view paharap doon. 2 doon, dito yung isa. Dito ako, 2 doon. Dito muna, tas 2 pa dyan. Yan. Kayo ng 2, Brother Elmer ni CJ. Ay, ito na pala. Huwag na sir, okay na. Okay yung 2, may mic naman ako, may mic kayo. So sabi rito, sir, upo na kayo dito kayong 2. Sabi dyan, una, ang pinakamahalagang bagay na dapat kong malaman, ano yung una? Ang lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ito yung gagawin natin. Okay. Sis Niel, just in case, pacheck nga muna, baka makita natin ito. SW1. Paano to gagawin? Okay, sabi dyan, ang lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Anong talata ang gagamitin? Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, bago natin to gawin, number 1, magkaroon tayo ng ugaling pagiging makaibigan. Nakuha? Pag tayo nagbahagi ng salita ng Diyos, huwag tayong mataray, huwag kang matapang, huwag busangot ang mukha mo, huwag naka-tiger look na para kang galit sa mundo, hindi.
Alam niyo si Kristo kung bakit siya nilapitan siya ng maraming tao, mayaman, mahirap, pala kaibigan siya. Nakuha niyo. Kaya sabi rin ni Dr. David Wood, be friendly, be foxy. Okay, ibig sabihin ng foxy, be friendly. Okay, halimbawa, pagkakaibigan mo, madali na lang eh. Wala nang into-intro pang matagal eh. Pero pag hindi mo kakilala, abay, dapat paano ka papasok? SW number 1. Ayun o. Magandang umaga sa iyo, mga kaboy. Ako nga pala si Norman. Ano pangalan mo? Marilyn. Poso muna niya eh. Poso muna. Sige na. Ay, i-post mo niya yun. Iba ko muna. Ito na pala eh. Pagkatapos ito, i-actual ko, ha? Doon muna tayo sa Roma 3:23. Paano natin ibabahagi? Ulitin ko, pag hindi mo kakilala, magandang umaga ngayon, magandang umaga. Pag tanghali, magandang tanghali. Pag hapon, magandang hapon. Pag gagabi, magandang gabi. Or kaya kung gusto mo, magandang araw sa iyo. Ako si ganito, papakilala ka muna. Ako si Norman. Kasama ko, kung may kasama ka, halimbawa si Russell, kasama ko. Kami galing sa Lighthouse, no, pwede ka ba namin makakwentuhan kahit sandali lang. Yun yung umpisa natin. So, gagawin muna namin, hindi, pakinggan muna natin tong video, tapos i-actual namin. Nakuha, eto, nakapasok na ako sa bahay nila kasi pinatuloy niya ako. Pero bago niya ako pinatuloy, kumatok muna kami sa pintuan nila. Magandang hapon, ako si Norman, siya si Russell. Nandito kami para ipanalangin ka at makapagbahagi kami ng mahalagang salita ng Panginoon. Pwede ba kaming makatuloy? O pag sinabing pasok kayo, doon pa lang tayo papasok. Nakuha? Yan, okay na tayo. Sige, Niel. Patayin mo natin ilaw, Sel. Patayin mo yung 1. Patayin mo yung 1, 2, 3, tsaka SL para makita natin ang 1, 2, 3, tsaka SL. Yan, itodo mo yung volume niyan. Malaki pati sisinay na anak ko pa. Dali tulungan natin kasi baka mahina eh. Wait lang. Ang balang di ka rin nahanap. Sagwa eh. Yan, Ray. Magandang umaga sa iyo, mga kaboy. Ako nga pala si Norman. Anong pangalan mo? Marilyn. Marilyn. So, magandang umaga. Ikaw ay high school? College? High school. Okay, high school. So, yun na, palito kami sa iyo. Magandang hapon sa iyo, no? Upang ibahagi sa iyo ang pag-ibig ng Diyos at yung napakahalagang bagay na dapat mong malaman. So, unang bagay niyan, okay lang ba na may bahagi ko sa iyo po ng bagay na napakahalaga na dapat mong malaman? Okay. Sabi nito niya sa Romans 3:23, sabi nito na sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ulitin ko, sabi nito, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So pag sinabi natin lahat niyan, ako makasalanan, siya, ikaw, tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. No, actually, walang maliit, walang malaking kasalanan. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo nagkasala. Walang pagkakaiba yung magnanakaw, nagsinungaling, nandaya, nagbisyo, pumatay. Lahat yun sa harapan ng Diyos ay sala. So ikaw ba yun, inaamin mo rin ba sa harapan ng Diyos na isa ka rin makasalanan? Okay, good. So unang bagay niya na dapat mong malaman na napakahalaga na ikaw sa harapan ng Diyos ay nagkasala. Okay. So, ayun yung una. 4 lang yan eh. 4 lang po yun. Sir, buksan mo yung number 1. Ilaw. So, yun po mga kapatid, yun yung una. Malaman ng tao na siya ay makasalanan. Maikli lang siya. Wala atang 2 minuto, 3 minuto na bahagi mo na eh. So, i-actual namin. Mamaya, papracticein natin. Okay? So, assuming, nasa pinto ako sa labas ng gate nila. Ang tao doon, si Carl Jan, tsaka si Elmer.
Okay, kunyari Niel, halika. Kunyari, si Daniel ang kasama ko ang partneran dito, babae, lalaki ha. Okay? Not unless lang may mga pagkakataon na kasama isang lalaki kung kinakailangan lang. So ako yung soul winner, si Daniel ang ang bodyguard ko, nagpi-pray siya para sa araw na ito. Nasa isipan niya lang yun. Okay, so ready na to ha. Kapit lang ako. Oh, ready na. Okay, ready? Kakato kami ha. Okay. Ako po. Magandang hapon po. Ayun, magandang hapon. Kuya, ako si Norman. Si Elmer. Sorry. Ako si Norman, si Daniel. Napasyal kami rito sa inyong tahanan. Diyan kami sa Lighthouse. Napasyal po kami para ipag-pray po kayo at makapagbahagi po kami ng napakahalagang balita para sa inyo. Pwede po ba makatuloy? Ayan, maraming salamat po. So, Carl Jan po, no? Carl Jan, Norman, kayo po, ano sir? Pwede kayo mag-mic. Ito pong kasama ko si Daniel. Ayan, so magandang hapon po sa inyo. Kayo po yung matagal na rin dito sa Tagaytay. Matagal na rin po. Hindi po, kami rin po, ilang taon na rin po kami dito. So kami po yung kapitbahay nila. So, naparito po kami para kayo po bahagi na ng napakahalagang balita patungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, Elmer, Carljan, okay lang ba sa inyo? Okay lang po. Thank you. So, meron lang akong 4 na bagay na ibabahagi sa inyo. Unahin natin yung yung isa. So, ang sabi dito, unang pinakamalagang bagay na dapat mong malaman, sabi dito, ang lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi sa Roma 3:23, pwede kong pakibasa si Jay 2 beses. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing lahat, ibig sabihin nun, kasama kami ron. Kasama ba kayo dun sa lahat? Okay, sabi rito, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. So ikaw ba, CJ, inaamin mo rin ba na makasalanan ka sa harapan ng Diyos? Elmer. Okay. So walang pagkakaiba, nagnakaw ng piso, nagnakaw ng 1,000,000, parehas lang po yung pagnanakaw. Nakuha nyo? Nagsinungaling ka ng 2 beses, yung isa nagsinungaling ng 5 beses, parehas lang din po yung salang pagsisinungaling. So sabi ng Biblia, lahat ng mali ay sala sa harapan ng Diyos. Kaya sabi rito, una, mahalagang bagay na dapat yung malaman, Carl Jan, sa harapan ng Diyos, ikaw ay makasalanan. Elmer, ganun ka rin. So maraming salamat na. Yun lang. Bigyan ng diin ang lahat. Kasama sila, kasama kami, kasama siya. Ay nagkasala. Ibig sabihin sa harapan ng Diyos, namuhay tayo sa karumihan. Lahat tayo bumagsak, di ba? At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yun lang yung number 1. Yung number 2, susunod na linggo natin gagawin. Okay? So, isa pang panood natin pagkatapos, partner-partner tayo bago tayo magkape at magmerienda. O, Niel, isa pa, Niel. Isa pang play. Hindi, partner. Tama. Ay, Bicol yan. Pakinggan natin. Para sa iyo, mga kaboy,
Ako nga pala si Norman. Ano pangalan mo? Abilio. Abilio. So, kung ano mga katingin, ikaw ay high school, college? High school. Okay, high school. So, yan lang, parito kami sa iyo. Magandang hapon sa iyo, no? Upang ibahagi sa iyo ang pag-ibig ng Diyos at yung napakahalagang bagay na dapat mong malaman. So, unang bagay niya, okay lang ba na may bahagi ko sa iyo unang bagay na napakahalaga na dapat mong malaman? Okay. Sabi nito niya sa Romans 3:23, nasabi nito na sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ulitin ko, sabi rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So pag sinabi natin lahat niya, ako makasalanan, siya, ikaw, tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. No, actually, walang maliit, walang malaking kasalanan. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo nagkasala. Walang pagkakaiba yung magnanakaw, nagsinungaling, nandaya, nagbisyo, pumatay. Lahat yun sa harapan ng Diyos ay sala. So ikaw ba yun, inaamin mo rin ba sa harapan ng Diyos na isa ka rin makasalanan? Okay, good. So unang bagay niya na dapat mong malaman na napakahalaga na ikaw sa harapan ng Diyos ay nagkasala. Okay. Sir, pagbukas na ilaw. 2 and 3. Okay na yan. Okay, next. Gagawin natin partner-partner. Nakuha. Si Sir, tawag dito, si Sir Allen, hindi ka, nakaupo ka lang naman dyan. Hindi ka tatayo. Nakaupo lang kayo. Hindi kayo magsasalita yung kapartner mo. Okay. Tapos noon, pwede nga rin bawa, ikaw gusto mo mag-try, try mo rin yung iha. Okay lang ba yung ano natin ito? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Sige. Si Sir Tess, partner mo si Manay Bibe. Ayan. Si Manay Bibe. Okay. Tapos, si Manay Bibe. Kaya partner mo si Sisang Belen. Tapos si Mrs. Si Sir Allen. Ang kakausapin mo si Tessa kasi Manay Bibe. Ay, Manay Tita at si Tess. So, tabihan nyo na yung kakausapin mo. I-demo nyo sa kanila. Pagkatapos nun, pwede rin sila naman. Nakuha. Okay, sa lalaki naman, sa akin si Padre Elmer. Oo. Hindi. Gets mo na, bro? Gets mo na yun? Brother Elmer, ang partneran mo sino to? Si Alden. Ay, hindi, tatay ito eh. Brother Elmer, Brother Manuel. Yan. Tapos, Christian tayo. Pwede magharap kayo ng bangko, pwedeng dyan na. Pero baka magkakaano kayo ng boses eh. Tapos, Daniel, kay Kuya Ariel ka. CJ, hindi, yung hindi pa ano. CJ kay SOE. Sino pa wala? Alden. Hindi, meron ka na eh. Ano tayo? O yan. Ariel, wala ka pa ano? Manuel pa po pala. Alden po. Alden po. Dalawa po ako. Okay, sige. Wala pa ako, no? Wala ko basta. Ako. Ako na ako. Hindi, may partner ka na, di ba? Tayo na kasi magpa. O sige, parang hindi magulo. Brother Elmer, si Ariel. Tabihan mo na siya ron. Chan, dito tayo, Chan. Okay, yan, tapatan mo si Alden. Ay, Brother Elmer, kay ano ka, Brother Manuel, di ba? Ayun, Manuel. Ayan, partner na SOE kay CJ. Okay, Russell. Kay Kuya Ariel ka. Kasama mo si Manuel. Ayan.
Para hindi magkarinigan, pwede kayong lumayo ng konti sa isa. Okay? Nagets yun na yun? Gagawin natin ngayon. Sinong soul winner? Yung marunong na. Gamit ang Roma 3:23 at yung nakita natin sa video. Pagkatapos nun, yung kasama mo naman magsasalita. Nakuha yung kaya niya lang. Alalayan natin sila, tulungan natin sila. Okay, sige mga kapatid. Ready tayo? Bibigyan ko po kayo ng kayo salita, bibigyan ko kayo ng 10 minutes, 5 minutes ka, 5 minutes din siya. Sobrang haba na noon. Pag basta natapos siya naman. Okay? Salitang kayo. Una ka, tapos siya. Okay, sige po. Ready tayo. Kayo nila Russell, tatlo kayo. Pwedeng halimbawa, pwede kayong pwedeng kakatok, pwedeng sa tambayan, pwedeng sa palaruan, pwedeng sa park, nakaupo na siya, o pwedeng ganun. Okay, nakatabi mo sa restaurant, o pwede rin naman. O ngayon ay hapon, o magandang hapon, kasi hapon ngayon. Di ba? Okay, sige po. Ang senaryo natin, nakaupo ka sa parke. Tatabihan din natin kita na. Okay. Hindi, darating tayo doon. Practice muna kayo. Nakalimutan ako. Practice muna. So, magandang hapon. Ang pangalan niyo po. Isa lang po sa isa lang dito. So, okay lang po na baka magbahagi ko sa inyo ng balita. Hindi lang okay, so una, sa mas ibahagi sa inyo siya, pinakamahalagang bagay na dapat natin sa buhay. Pero sa aking buhay, ito mga bagay ni Cristo nalais ko rin ibahagi sa iyo. Sabi ko, sa pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman, ang lahat ay nagkasala sa harap ng Diyos. Pakibasa mo yung Roman kasama sa Kriya, sabahan tayo ng ating so, basta kaiba na malupit, sinwari, pumatay, dahil sa mga kasalanan. Nagsimali na ako isang beses, nagsimali na ako dalawang beses, nakares na mga pagsisimali. Hindi sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Kaya sa panahon sabi ng ikaw siya ay nagkasala sa kanila. So ikaw bakit siya inamin mo na makasalanan na rin sa akin? Yan ang sinasabi ng Bible, ito malalang bagay na dapat mong malaman na ikaw ay makasalanan. Okay, tapos na. Yung lahat, kasalan. Try mo lang.
O kunyari, ganun din ang sinabi ko. Nakaupo ako sa isang kunyari, ganun din. Nakaupo ako sa isang ganun din. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay kasala na hindi nakakabot sa kaluwagan, pagpasok sa akin. Sabi ko, sapagkat ang lahat ay kasala na at hindi nakakabot sa kaluwagan. Sapagkat ang lahat bibigyan ko muna ng pinatong salitang lahat. Lahat ay nagkasala. So, pag sinabi lahat, kasama tayo. Kasama ako. Kasama tayo. Sa harapan. Siyempre, kaya nga lahat, ibig sabihin kasama tayo. Sa kaya maraming salamat kasi sa kanyang kasalanan. Yun lang. Susunod bibigyan din mo yung lahat. Ano yung tumutulong lahat? Pangalawa yung kasalanan. Pantayo. Walang malaki, walang maliit. Lahat pare-parang masasala sa harapan ng nagkakasunod mo rin, namin mo rin pag-isyan sa kanyang makasalanan sa harapan konti, makit naman ako eh. Balik mo rin. Ay po pa rin isang kasalanan. Kasi dapat aminin niya rin sa kanyang sarili. Yung iba kasi hindi na ako yung sarili. Mapait naman ako eh. Pwede ko na rin sa ay, alam mo yan, ang ganda hindi mo man makausap pero bigyan ako yung birthday niya nung nakaraan.
Pangailan po? Pangailan. Mula sa baba, pangalawa. Kaya mo na si Russell. Kaya niya na yun, guys. Pakanan silang pagpataya, pakanan. Ihit pakanan. Okay. Balik na tayo sa mga upuan natin. Pag binigyan ka, kasi sa iyo, Ay, okay na siya.